na ito, Friday. maligayang bati po sa ating mga manggagawa. Ngayon po ay Labor Day, di po ba? Ayan. So, noong pong mga panahon na ganitong araw, ay kami po ay magkakasama na iba po yung aming isinisigaw. Dahil ako po ay nakasama sa isang grupo ng kaliwa, hindi kanan, na ang isinisigaw namin ay ibagsak. Yung pala ay babagsak ang katarungan ng Pilipinas. Ayan. Kaya ngayon po, naririto ako at muli pong sisigaw. Hindi sa pamamagitan ng KMU. Yung po ay Ilusang Mayo 1. Kung hindi sisigaw po ako sa pamamagitan din ng KMU. Ano po yung KMU ngayon sa ating pananampalataya? Ito po yung kilusang umuunlad kay Kristo. Di po ba? Pero ang nakikita ko po, hindi tayo umuunlad eh. Ang nakikita ko po, mabagal na pag-usad. Wala. Ang nakikita ko po ay mabagal na pag-usad, hindi po pag-unlad. Dahil kung minsan po ay nadadala po tayo nung salitang Tagalog, tamad. Di po ba? Habang sinasabi po ng MC, yung nagsasalita dito na MC na tayo'y laging maaga, ang nangyayari po ay inuumaga talaga. Saan? Sa mga bagay na hindi mahalaga. Ngunit pinahahalagahan natin bilang tao sapagkat meron tayong kapakinabangan na ibinabagsak yung ating kaluluwa. Ano po yun? Narinig po ba ninyo yung sermon ni Pastor? Yung ating daliri, dalawa lang ang pipindutin. Yung Facebook mo, na uumagahin ka, o yung Bible mo, na aantukin ka. Alin po yung pipindutin ninyo? Yung nakakaantok o yung nakakasya? Yan. Natahimik lahat eh. Dahil talaga pong napakahalaga ang salita ng Diyos. Sabi nga po ipinamimigay na ayaw pang tanggapin. At ngayon po narito ako sa inyong harapan, nagsisimula pa lang ako. Kapag ako po ay naka-long sleeve noon, ako'y mag-aararo. Pupunta sa bukid, gagapas. At kapag naka-necktie po akong ganito, nung ako po ay sumisigaw, doon sa panahon, nakapanahonan ng kaguluhan, inahawakan po ito at idinilagay po kami doon sa kulungan. Ito po ang hinihila. Ngunit nang ako po ay tumayo sa Panginoon, kapag ako po ay naka-long sleeve, hindi, magsasalita. Huwag mo nang ibunyag yun dahil maraming nakakarinig. Baka sabihin, bakit silang ba? Yan. At kapag ako po naman ay nakakurbata, sa akin pong ibinigay, nakahulugan sa kurbata, dati po ito ay pamahid ng sipon o panghimo ng uso. Ngunit akita ko po sa pamamagitan ng aking pagbulay, kapag ikaw daw po ay nakakurbata at nasa harapan ka ng Panginoon, tinalian ka niya para maging kanya. Amen po ba? Tinalian ka niya para maging kanya at sumunod ka sa kanya. Hindi katulad noon na kami ay isinasalya doon sa kulungan para kami magdusa. Ngunit ngayon, kapag natagpuan mo po ang Panginoon at ikaw ay nagkurbata, ikaw ay tinalian niya upang maging kanya at sumunod ka sa kanya. Kaya yun po yung binigay kong kahulugan. Ngayon po ay araw ng mga manggagawa. Kaya ang pag-usapan po natin ang pag-ibig, kung paano tayo gumagawa ng bukal sa ating puso at wala tayong pagtutol. So, ang ating pong text ngayon ay isang simple lang at palasak na naririnig ninyo sa lahat ng iglesia. At ito po ay yung pinamagatan ko po ng The Greatest Love. Dahil kapag yan po ang nanatili sa ating puso, wala pong kaguluhang magaganap. Sapagkat ang sabi po doon love. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Kapag inibig mo po yung iyong kapwa, ito na nga po na walang magaganap na hidwaan.
Parang mga natatahimik kayo, nagsisimula pa lang ako. So, the greatest love of God. Ano ba yung the greatest love ng God? Kung titingnan po natin ay nandun lang po pala makikita natin sa John 3:16. Yung po yung dakilang pag-ibig, dalisay na pag-ibig, walang halong pagkukunwari. Tunay nga po na ito ay dakila at walang makakatulad. Kapag ka po nakita po natin yan, yan po ay English sapagkat kung tinagalog ko po, napakahaba. Ang sabi din ay, gayon naman ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya't pinagkaloob niya ang kanyang bugtong na anak upang ang mampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So maganda po natin pag-usapan ito. Lagi po natin naririnig ito, pero kapag ito po ay ating binulay o ating sinaliksik, ay makikita po natin ang kanyang mga plano sa bawat buhay natin na hindi po natin nakikita, basta binasa lang po natin, dinaanan mong ganun, hindi mo na binulay-bulay para makita mo kung ano ang kalalabasan ng iyong panuntunan sa buhay. Simple lang po yan. God so loved us. How we can show that we love Him? Iniibig tayo ng Diyos, paano naman natin ipakikita sa Diyos kung paano natin siya iniibig? Samantalang kung minsan ay nakikita na po sa atin yung ating pagtanggi na nagiging makasarili tayo. Yung pagpunta lang po natin, binigyan po tayo ng Diyos ng 6 na araw para sa ating sarili. Hinihingi lang po niya sa atin 2 oras, 3 oras. Hindi pa po natin maibigay sapagkat tayo ay mga lupaybay sa ating mga trabahong ginagampanan. Ngunit kung atin pong iisipin na kung siya ang nagbigay ng hanap buhay sa atin, ba't hindi natin mabibigay yung 2 oras lamang na kanyang kahilingan? Puro atin po atin. Puro akin. Yun po yung nakikita. Sa bagay, kaya po tayo nagpunta dito sa Kuwait ay para maghanap buhay. Ngunit hindi mo inisip na yung nagbigay ng buhay sa iyo, kaya ka nakakapaghanap buhay. Hindi ko po hahabaan, baka po tayo ay abutin dito ng maghapon. Ang una po nating nakuha dito sa John 3:16 ay ito po. The love of God. Divine love. Yan nga po nabanggit ko kanina. Dalisay na pag-ibig. Walang pagtatangi. Tunay. At hindi ka mangingiming tanggapin. Ang pangalawa po ay superabounding. Lahat nasasakop niya. Wala kang itatangi. Kaya kapag tayo po ay napasakop sa pag-ibig ng Diyos, makikita po natin ito. 7 bagay po ito eh. Unmerited love, and then sacrificial love, and then exclusive love, and then delivering love. So makikita po natin yung mga pag-ibig na yan. At kung isa-isahin po natin, ito po ang sumasakop dun sa gayon na lang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. So inibig niya po tayo ng dalisay na pag-ibig, walang pakundangan, na talaga pong ibinigay sa atin, at kung ito po ay tatanggapin mo at mababalot ka ng kanyang pag-ibig, ikaw po ay nakakasiguro na ang kahalagahan ng pag-ibig ng Diyos ay sa iyo. At nakita po natin kung paano siya nagdusa. Kung ano po yung ginawa niyang paghihirap para lamang tayo mahango dun sa ating kahirapan tinataglay. Ngunit yun po ay hindi nakikita ng ating pananaw dahil doon lang tayo nakatanaw sa ating harapan. Hindi po natin nilalawakan yung ating pananaw. So makita po natin yung inclusive, natatangi, walang katulad. Sapagkat ang sabi nga po dito ay whoever believe. Kung sino yung nananalig ay magkakaroon po ng delivering love. Buhay na walang hanggan.
So hindi po ba ang hinahangad natin, kaya po tayo ay nandito, ay upang magkaroon po tayo ng buhay na ibinigay ng Diyos. Ano sabi doon? Sa John 10:10, buhay na kaaya-aya at kasiyasiya. Hindi natin natatanggap yun dahil tayo ay nasisiyahan na doon sa hanap buhay na ating ginagampanan. Kapag nagkakaroon na ng laman ang ating bulsa, nakakalimutan na natin siya. Di po ba? Ano po yung napupuntahan natin pag may laman na yung bulsa natin? Pag hindi po doon sa Avenue na maraming sale, ay doon po sa 360 Mall. Di po ba? O kaya ay doon po sa Debenham, o doon sa mga makikita po nating lahat na may sale dahil may laman po yung bulsa natin. Pero pagdating po sa simbahan o sa gawain ng Panginoon, nakasipir po yung bulsa natin. Di po ba? Ang hirap pong buksan. Kaya kung minsan po, nakakahambal ang gawain ng Diyos, lagi po tayong pinukulang. Hindi po tayo makabayad doon sa lahat ng ating dapat bayaran. Hindi ko po kayo pinagpaparinggan. Ito po yung salita ng Diyos. Ang sumunod po rito ay yun yung bestowing love na everlasting love na hindi mo makukuha sa iyong kaibigan, hindi mo makukuha sa iyong kapitbahay, hindi mo makukuha doon sa sales na iyong bibilhan. Dahil ang makikita mo lang doon ay yung iyong pagmamahal. Ang sumunod po, ito po yung pinaka-ano niya, yung pinaka-ano niya. Ang sabi po doon, ngunit ipinadama sa atin ng Diyos ang kanyang pag-ibig noong tayo ay makasalanan pa. Namamatay si Kristo sa krus noong tayo ay makasalanan pa. So sa makatwid, kapag nakuha mo yung pag-ibig na yan, yung kasalanan mo tinataglay sa iyong sarili, pinatawad niya yan. Nang patawarin ka niya, doon sa iyong mga kasalanan at bigyan ka ng buhay na walang hanggan, hindi mo naman inalagaan. Kaya ito po ay biglang ng lupaypay dahil pinabayaan mo. Ano po ba dapat pangalagaan natin yung buhay na walang hanggan? Tamad tayong umatid ng mga gawain eh. Sa Bible study natin, lagi tayong huli. Paano mo ngayong makakausap yung Diyos? At paano mo malalaman yung layunin niya na gusto niyang magkaroon ka ng abundant life? Ang sumunod po dito, yung kanyang regalo. Ito pong mga regalo na ito, kapag natanggap din natin, tiyak, gagawin din natin tayo magregalo. Hindi po natin sasarilinin sapagkat ang regalo pong ito ay parang bukal sa puso natin na nag-uumapaw. Hindi mo kayang pigilin. Una, ito po yung hindi mo inaasahang regalo na ibinibigay ng Diyos. Ngunit ayaw mo naman tanggapin. Tinatanggap mo lang, isinasa isang tabi mo naman. Hindi rin, kumbaga sa ano regalong hindi mo iniisip o yung regalong talagang napakahalaga kung iyong papansinin. Unspeakable, hindi mo maipapaliwanag. Exclusive. Condition, may condition pala yun. Ano kaya yun? Ensuring at saka yung unsearchable. So makikita po natin etong ibinigay na kaloob ng Diyos sa bawat isa sa atin ay meron pong kanya-kanyang layunin sa bawat buhay natin. Na kapag tinanggap mo, huwag mo isa-isang tabi. Na kapag tinanggap mo, buksan mo para makita mo kung ano ang nilalaman. Ngunit kung yan po ipababayaan mo lamang at hindi mo titingnan, tignan po natin kung tayo po ay mayroong kaarawan at binigyan ka ng regalo ng iyong kaibigan. Hindi ba excited na itong buksan para makita mo kung ano yung laman? Bakit pag ang Diyos po ang nagbigay ng regalo sa atin, tamad-tamad na tayong magbukas para makita po natin kung ano yung layunin niya sa buhay natin? Ano po kaya ang pagkakaiba? Hindi po ba nahuhukay ng inyong kaisipan yung mga bagay na nasasaad doon sa John 3:16 na ito? Na isang verses lang po na ito ang maisabuhay natin,
ang buong Biblia po ay nasa atin ng katauhan. Na malalaman po natin ang bawat hakbang natin ay patungo sa katotohanan at hindi tayo gagawa ng anumang kabalbalan. Tahimik lahat. Magtanong naman po kayo, ngumiti naman kayo, parang ako'y natutunaw dito sa sa inyong mga pagkatingin sa pagkatitig ninyo. Hindi naman ako kagandahan lalaki. Kung kay pastor kayo titingin, ayan, masisiyahan kayo dahil daling ang gwapo. Yan po sa John 14:16, 17, ano po ang sabi diyan? Dahil ito po yung gift niya na ating pinababayaan. Ano sabi niya? At dadalangin ako sa Ama at bibigyan niyo pa kayo ng isang patnubay na makakasama ninyo magpakailanman. Ito ay ang Espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan sapagkat hindi siya nakikita ni hindi siya nakikilala. Pero kilala niyo siya sapagkat siya ay tumatahan sa inyo. Pinatotohanan po yun ng 1 Corinthians chapter 6. Verse 19. Di ba ninyo alam, mga kapatid, na ang ating katawan ay templo ng banal na Espiritu na tinanggap natin sa Diyos. Yan. Kaya yun po yung regalo niya, yung banal na Espiritu, upang tayo po ay makakilala ng masama at ng mabuti at gawin po natin yung katotohanan na kung saan ay yung nais ng Diyos na maganap sa buhay natin. Tahimik lahat. Ito po, kung isasalaysay ko po lahat, aabutin po tayo ng maghapon. Pero ito po ay kinumpres lang. Pero makita po natin, doon sa inyong program, isa-isahin nyo po. At pagkatapos po ay tanungin ninyo yung inyong sarili. Ano kaya yung pag-ibig ng Diyos na ginagamit sa akin? Ano kaya yung regalo ng Diyos na ibinigay sa akin? Paano ko kaya ito mapapanatili? Paano ko kaya ito maipagpapatuloy? Paano ko pa ito ma-share kung tayo po ay mayroong taglay na T? Ano po ba yung T? Tamad? Tulog? Ano? Tabaraw yun, ha? So, ayan po yung kasi kung hahabaan ko po, hindi po tayo matatapos. Ang pangatlo po, ito po ngayon yung pangatlong nahukay natin doon, na pinakamahalaga, everlasting life. Buhay na walang hanggan. Na kahit sa religion tayo pumasok, ay ang sinasabi nila ay yung buhay na walang hanggan, ang ating dapat na taglayin at ating makamtan. Giver of this life, sinong nagbigay? Ang Diyos. Source of this life, ano yung mga kahalagahan? Ano yung mga pangangailangan ng buhay natin? Hindi lang po yung mga sale, hindi lamang po yung pera, hindi lamang po yung mga damit na bago, hindi lamang yung mga sapatos. Kung hindi ang pinakamahalaga po dito, ay yung buhay na ating taglay, ang Diyos ang nagbigay, at siya rin yung magpapasakdal ng buhay na ito. Siya rin yung nakakaalam kung hanggang kailan, kung hanggang saan, kung kailan tayo mananatili sa mundong ibabaw. Channel of this life, sino yung channel? Di ba nabanggit natin kanina? Yung kanyang anak na ibinigay, ito po yung channel. Yung cause, naku, napakamahalaga. Ano po? Kung titingnan po natin to, hindi natin tinitingnan pag bumibili tayo ng mga bagay-bagay, hindi natin pinapansin yung halaga. Basta tayo may pera. Pero ito, ayaw natin pansinin yung kahalagahan. Pinababayaan lang natin. Pag tinignan natin ganun, sansulyap lang, umaayaw ka na. Pero pag ito yung tinitigan, unti-unti itong magmamanifesto sa iyong buhay. Etong halaga na ito. Na kung minsan ito ay ating ipinipikit mata lang hindi natin pinapansin. Pero pagka yung kahalagahan na yan ay ating binigyan ng pansin, wala tayong bakanting upuan na makikita ritong walang laman. Tayo po kasi ay nagpapabaya doon sa kahalagahan. Yung scope, ito po yung isang dapat natin gamitin. At gawin po natin chismis yung salita niya para magkaroon po tayo ng halaga. Yung kondisyon. Ano ang nagiging kondisyon mo doon sa buhay? Kung minsan yung pananampalataya natin, sandali lang
agad-agad nawawala. Kaya kung mababasa niyo po yung Biblia, meron diyang binigyan ng mga binhi. Ano kaya yung binhi tinanggap natin? May binhi daw pong nalaglag sa tabi ng daan, tinuka ng ibon, tinangay na wala. Tumubo doon sa mabalaw, maiksi ang ugat, hindi nakalago. Tumubo doon sa dawag, nakipaglaban siya. Nandito po tayo ngayon. Yung ating pong tinubuan ay maraming dawag, maraming damo. Nahihirapan tayong musbong dahil natatalo tayo eh. Yung mga buhay po natin ay sakbibin ng mga problema. Yung ating pong mga buhay dito ay patuloy na nababalot po tayo ng mga panghitain natin sa sanlibutan, ng mga nakakapukaw doon sa ating mga damdamin na pansarili lamang. At ang isa pong huli dyan ay yung karakter. Ano po ba ang tinataglay natin? Ito po kaya ay makapagdala tayo doon sa buhay na walang hanggan? Makita po kaya sa buhay natin ito? Tahimik. Ito po yung nahukay natin doon sa John 3:16. Yung pag-ibig ng Diyos, yung regalo ng Diyos, at yung buhay na walang hanggan. Na ito po yung kung titingnan po natin ay napakahalaga na hindi po natin nabibigyan ng pansin sa bawat buhay natin. Dahil kontento po tayo doon sa makinig lang. Kung ikaw po ay nagtanim ng isang halaman, paano mo po ito pakikinabangan? Kung ito po ay pababayaan mo, hindi didiligin, o lalagyan man lang ng mga bagay na para siya ay sumibol ng malabay. Ikumpara po natin yung ating buhay. Kung tinanggap po natin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay, muni-muniin mo yung John 3:16 kung ano ang pagkakadating sa iyong buhay. Isipin mo kung ano yung ginawa ng Diyos sa buhay mo. Isipin mo kung ano yung ibinigay ng Diyos sa buhay mo. At isipin mo kung makakamtan mo ba yung buhay na kaaya-aya at sagana. Parang nagtatanong kayo sa akin, ikaw ba brother, nagagawa mo yun? Kaya ako nga sinesermon ngayon para tayo tamaan. Na bawat isa sa atin, nanlulupay-pay. Para bang hindi na tayo makagulapay. Na para bang iniaasa na lang natin doon sa, nandun naman sila pastor nandun naman yung mga elder, nandun naman yung mga yung mga usher, kayang-kaya na nila yun. Binigyan po tayo ng Diyos ng napakagandang lugar na hindi na po tayo magbubuhat ng instrumento. Hindi na po tayo mag-aayos ng upuan. Inaayos niya ng lahat. Inayos niya ng lahat. Wala po tayong gagawin. Kung hindi umupo lang, makinig lang, at isabuhay ang mga salitang naririnig natin doon sa mga ginagamit niyang mga lingkod na pinatatayo dito sa harapan. Ngunit, kung wala po tayong pananaliksik at hindi tayo makikinig doon sa ginagawa ng mga lingkod ng Diyos, mananatili po tayong naiinip. At sa ating pong pagkainip, ano po ang nagiging resulta? Tayo po ay naiidlip. Patuloy dun sa paghihilig. Di po ba? Kapag hindi po natin binulay ang salita ng Diyos, ano ang kalalabasan natin? Parang gulay, lanta, hindi nadidilig, nanghihina. Ayan. Kaya ito pong John 3:16, kung ating pong mumuni-muniin sa buhay natin, napakaganda po sapagkat sinabi nga po, ito daw po yung puso ng Biblia Kaya ang sabi po doon sa John 5:11 and 12, ito po yung ating mga memory verse. Ano sabi doon? At ito ang patotoo sa ibang version. This is the record na binigyan tayo ng buhay na walang hanggan.
Saan mo masusumpungan ito? Diyan ba sa kapaligiran? Diyan ba sa sanlibutan? Saan mo masusumpungan? So, John 3:16 mo masusumpungan, di ba? Ang sino mang nanampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi nanampalataya sa anak ay anong patutunguhan? Kaya napakahalaga po, yung Kristong tinanggap po natin sa ating buhay, ito po yung nagbibigay ng kalakasan, ito yung nagbubukas ng ating kaisipan, ito yung nagpapatibok ng ating puso para tayo mabuhay. At siya po yung nag-aalaga sa atin araw-araw. Siya po yung nagbigay ng hanap buhay, kaya po tayo nandito para kumita ng dinar. Pero ang nangyayari po sa dinar natin nasaan? Saan po natin inilalagay? Sa sarili lamang. So, yun po yung makikita po natin, ano? John 1 John 5:11 and 12. At ang sabi naman po, paano yung hindi nanampalataya? Paano yung hindi pinananahanan? Paano yung hindi sumusunod? Anong mangyayari sa kanila? Kawawa naman sila, di ba? Tayo ligtas. Kung minsan pigtas. Dahil tayo ay nasaan? Nagpapabaya eh. So, yung pong kahihinatnan po ng mga hindi sumasampalataya o yung hindi pinananahanan ng anak ng Diyos, tingnan po natin, Biblia rin po ang nagsasabi sa John 3:36, ang sabi po dun, mananatili sa kanila ang puot ng Diyos. Bakit po kaya, hindi kayo nagtatanong, bakit kaya nagaganap sa mga kapaligiran natin o yung mga kalamidad na nagaganap dito sa sanlibutan? Hindi na po bago yan. Kapag ka sinundan nyo po at sinaliksik ninyo ang Biblia, nangyari po yun ng mga una at nangyayari hanggang sa ngayon. Sapagkat sinabi ng Diyos, hanggang sa salit-saling lahi ay dadanas ng ganito kung hindi kayo mananatili sa akin at hindi kayo lalakad doon sa aking mga panuntunan. Sino ang lumakad sa panuntunan ng Diyos? Sa mga iglesia na narito sa kapaligiran natin o sa iglesia na nasa buong sanlibutan, meron ba? Di po ba naririnig natin, walang perfectong iglesia? Ang sabi nga po nung tumayo rito nung guest natin kapag ka naghanap ka at ikay pumunta ron, ikaw yung nagiging problema. Hindi rin magiging perfecto. So, at ang sabi sa Biblia, ang patotoo ay walang matuwid, walang kahit isa. Kaya pinipilit po natin na maging matuwid sa pamamagitan ng John 3:16. Inibig ka niya, nirigaluhan ka niya, para magkaroon ka ng buhay na kaaya-aya o buhay na walang hanggan. Kaya kayo po ang magpapasya sa ating nabasa o napag-aralan sa umagang ito. Ito po yung kabuuan. Ang sabi po, ang paghinga raw ng Diyos, ang hininga ng Diyos, ano ba? Ano ba yung tinataglay mong hininga? Karugtong niya. Ang sabi doon, God so loved the world. Diba? Sumunod doon ay yung kanyang, lawak ng kanyang pag-ibig. Yung lawak ng kanyang pag-ibig. Ang sabi doon, that He gave His Son, yung lalim ng kanyang pag-ibig, whosoever believes shall not perish, at yung kataas-taasan ng kanyang pag-ibig ay nagbibigay sa atin ng everlasting life. Kaya kung inyo pong uulit-ulitin ang ating pong napag-aralan ngayong umaga at i-apply natin o ibabaling natin doon sa ating sarili, tingnan nyo po kung nasaan kayo sa harap ng Diyos. Tingnan po natin kung ano yung kalagayan natin doon sa John 3:16. Yung tinanggap mong regalo. Yung pag-ibig sa iyo ng Diyos. Yung everlasting life, makamtan mo kaya pagdating ng araw. Hindi po ito sermon, kundi ito po ay pagmuni-muniin nating lahat. Hindi po ako etsapuera rito. Ako lamang yung ginamit ng Diyos na tumayo rito para mabulay po natin yung dakila niyang pag-ibig, yung ibinigay niya sa atin at makamta natin yung everlasting life.
Maraming salamat po at God bless you all. Tayo po yung manalangin. Panginoon, pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa umagang ito. Salamat nga po sa mga salita mo na aming narinig sa umagang ito. Nanawa po'y makita po namin yung dakilang pag-ibig mo. Makita po namin yung mga pagkakaloob mo sa bawat isa sa amin upang amin pong marating yung ipinanukala mo sa bawat buhay namin na buhay na walang hanggan. Kaya sa iyo po kami umaasa, sa iyo po kami nagtitiwala sapagkat wala nga po kaming magagawa kung kami ay hiwalay sa iyo. Pagpalain mo po ang bawat isa at nawa po'y makita po nila yung kanilang kalagayan sa iyong harapan at magamit po nila yung iyong buhay na ibinigay sa bawat isa sa amin upang patuloy na makapaglingkod sa iyo at makamtan po namin yung buhay na walang hanggan. Salamat po sa umagang ito. Pagpalaan mo po ang bawat isang narito sa pangalan ni Jesus. Amen.